What's up, mga ka-Gym 5? Welcome na naman sa panibagong kwentuhan ngayong araw na ito. Okay? Kamusta? Ganun pa rin. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ng lahat ating mga kababayan saan man ngayong araw na ito, lalo na sa mga mahal na mga OFWs. Talaga naman hati ang opinyon ng karamihan ngayon. At tapos nangyari ang sinasabi na sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Noong una, talaga namang laging sinasabi nilang wala kaming balak dyan. Yung House of Representatives na yan. Di ba? Nauna na sinabi ni Vice President Sara Duterte na mayroong nakahain talaga, mayroong magaganap na impeachment complaint against her. Di ba? Umuugong talaga yan. Kailan ba? Last year. Nung bago mag-December, mga September pa ata yun, mayroon na tayong narinig na ganyan. Ngayon, naguguluhan yung mga tao. Naguguluhan. Kasi, imagine 32 million, if I am not mistaken, more or less. Yun yung bumuto at naniniwala ni Vice President Sara Duterte. Kaya siya nanalo na di hamak na mas malaki yung buto niya. Kung hindi ako nagkakamali, correct niyo ako if wrong, no? If I'm wrong, please correct me. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, di hamak na mas malaki itong nakuhang buto ni Vice President Sara Duterte. I-compare natin doon sa buto ni Leni Robredo, ang dating Vice Presidente din natin. Diba? Ngayon, tatanggalin lang ng 215 na mga membro dyan sa House of Representatives. Diba? Meron silang kapangyarihan kasi andyan nga sila. Pero hindi nagugustuhan ng karamihan, diba? Marami ang umalma ng mga botante sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Yung sabi nga yung iba, nagpaabot na nga ng, bakit? Representative sila namin pero hindi naman kami inaalam. Binubuto rin namin si BP Sara. Silang nagiging representative namin doon pero hindi namin alam kung ano yung kanilang desisyon o call dyan. Hindi kami na-inform. Kumaga. Diba? Kailangan pa ba yan? Meron ba sa batas? Pero ayun na nga, no? Nangyari na ang dapat nangyari. Nangyari na ang dapat naganap. Nangyari na ang sinasabi sa kampo sa mga Duterte na mayroong nakaambang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Umuugong ang usapin na yan at ang mga tao ngayon, naku po, nagpapaabot ng suporta doon kay BP Sara sa naganap niya. First time in the history sa Pilipinas na nangyari yon. Kung dito, no, kaya wala akong ibang alam. Kung may alam kayo, i-comment nyo dyan sa comment section na yan kung sinong presidente o vice president ng Pilipinas na napatalsik through impeachment process. Kasi wala akong alam. Para naman maging magawan din natin ito ng reaksyon sa susunod pa ng mga video natin. So far, ito yung nalalaman ko. No? Oh, no! Diba? Sa vice presidente ito. Ngayon, talaga namang mayroong pagkakaiba, no, sa tingin natin. Kasi hindi lang naman ito ang hindi lang naman ito ang nagiging vice president ang usane. Merong plano na i-impeach dyan sa Office of the Vice President, no? Si Leni Robredo, meron. Marami sila. Ngunit ito lang yung na-impeach. No? Ito lang yung na-impeach sa pagkakaalam ko. Pero merong mga balak, merong mga impeachment na i-file, na ihain noon sa mga nakaraang mga administrasyon laban sa Vice Presidente, pero hindi ito na-impeach. Hindi ito nag-prosper. Ngayon, di ba? Ito nagaganap ang para kay BP Sara Duterte. Yan yung facts. Yan yung nagaganap. Yun lang yung pinag-uusapan natin. Wala tayong kinikilingan dito. Sinasabi natin kung ano ang nagaganap. Ngayon, kasi kung narinig naman natin yung pahayag ni President Marcos na ayaw niya ng impeachment. Di ba? Walang dapat ganon. Pero bakit nangyayari? Na kung saan, isa sa mga pumirpa noon, si Sandro Marcos. Di ba? Ngayon, ito, pakinggan natin, yung tanong ng media na kung saan ay tinanong si former President Duterte
patungkol doon sa impeachment para kay Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, noong ito ay active pa. Tingnan nyo yung sagot niya. Oh. Tingnan nyo. Babalikan natin, guys. Impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I would. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, Leo, let's stop it. Don't do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected sa tao. So, what do you have to, just because it keeps on harping on me? Yeah, what is this democracy? It's freedom of speech. Kakatapos lang ng eleksyon mo. Hindi mo, Ryan. Yun. No? Ano yun? Ano yun? Di ba? Demokrasya tayo. Ayun yung ini-express ni former President Duterte. Demokrasya tayo. That is part sa tinatawag nating freedom of expression. Ngayon, mayroon ba tayong natatandaan na maski isang congressman, membro ng House of Representatives na nag-endorso para sa impeachment? Ha? Mayroon ba nagaganap na nagpatakbo sa Kongreso ng signature? Mayroon bang nagaganap na impeachment? Wala, di ba? Hindi na-impeach eh. Natapos yung termino ni Vice President Leni Duterte. Ano, Leni Duterte naman. Leni Robredo, mga ka-Gym 5. Ngayon, itong kay Marcos, iba. No? Iba sa kanyang sinasabi at ang hakbang na ginawa ng Kongreso ng House of Representatives. No? Matindi itong si Duterte, no? Sinunod ng kanyang mga sinunod ng miyembro sa House of Representatives. Anyways, may kanya-kanya namang kapangyarihan diyan, no? Yung sa legislative, sa executive at sa judiciary. Ang nitong tatlong branches of the government na ito, magkaiba ang function at power nito. Baka naman talagang ipinapakita lang na mayroon kaming kapangyarihan na gumawa ng batas. Pero ito ay isasubmit pa doon sa upper house, no? Yung sa Senate. Kaya nagkakahati ang opinion ngayon ng tao dahil sa June 2 pa magre-resume yung hearing matapos ang eleksyon after the election. Yung iba sinasabi na mayroong kapangyarihan ang Senado dyan na gawin ang trial sa impeachment na yan. Matapos nandyan na ang article of impeachment. Kung babalikan naman natin yung pahayag ni Senator Chis Escudero, hindi agad-agad maaaring gawin yan. Kailangan pa mayroong prosesong susundin. Ano kaya ang magiging mangyayari dito, guys? No? Ano kaya ang magiging epekto nito? Pagdating sa usaping legal, sino kaya ang mayroong kapangyarihan pagdating dito sa usapin na ito? Kasi nasa kamay na ang bula ng Senado. Nasa kamay na ang bula sa Senado kung kailan nila ito iti-take up. Ito nga yung tanong natin. Habang naka-break sila, maaari bang gawin ang trial na ito? Maaari bang gawin ang pagdinig dito? Sa ibang mga nandyan, sa miyembro ng House of Representatives, yun nga ang sabi nila, maaaring gawin. No? At sa iba pang mga opinion. Ito ay opinion at siyempre, aabangan pa rin natin kung ano ang mga ganap ukol dito. Di ba? Meron na. Pero wala pa man, di pa man naganap ang impeachment mga ka-Gym 5. Meron ng preparation ang kampo ng mga Duterte. Diba? Sinabi na nga nila na yan noon pa. At ngayon, nangyari nga. Kasi sinabi nga ng House of Representatives noon na walang plano, walang pakay at walang impeachment laban kay BP Sara na nakahain at pinag-uusapan sa Kongreso. No? Ngayon, nangyari nga. Pero meron na pala silang nakahanda ukol dito, lalong-lalo na ang magdidipinsa kay BP Sara. Di ba? Lumabas ang pagkita na si former President Duterte voluntaryo nga na siya ay isa sa mga abogado ni BP Sara. Ito, Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Are still
the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Oh, di ba? Sinabi yun nung press con at lalong-lalo na nung sa GMA Integrated News, no? At sa iba pa mga media. Yun yung isa sa mga sagot ng media na ibinigay ni BP Sara doon sa mga nagtatanong sa kanya. Oh, di ba? Eh ngayon, nakating na rin sa kampo ng mga, ni Sandro, no? At yung mga reaksyon ng taong bayan, talagang hindi mo maiiwasan dyan. No? Kasi nagbulat yung karamihan, ayaw na president. Pero bakit nanguna sa sign ng pabor sa impeachment itong si Sandro, guys? No? Ito naman yung sagot. No? Ito naman yung sinagot ni Congressman Sandro Marcos Ocolito. Ayan, ano pa Ano na naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang kukukain yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Oh, di ba? So, yun yung sagot. Yun pala. Kaya nangunguna siya sa ginawang pirmahan, gawa ng doon in relation din, doon sa sinabi ni BP Sara. Hindi naman maipagkaila na sinabi niya talaga yon noon. Pero in terms of yung threat na napabalita rin at kumalat sa social media matapos nagsalita itong si BP Sara doon sa topic na yon, sabi niya, wala namang sinabi na gano'n, di ba? Wala namang sinabi ito, guys. Ito yung sagot ni BP Sara tungkol dyan. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Do not say that. Oh. Patungkol kasi, no, nung sinabi na pag may mangyaring masama sa kanya, na-insert kasi yun naisingit yun Pag may mangyaring masama kay BP Sara, yun yung mangyayari din sa president, sa vice, at saka sa may bahay, no? At din yun yung tugon ni Sandro, kung bakit siya pumirma. Nagkarinigan na tayo dito. Ang pinakaugat dito, guys, talagang hindi nagkakaunawaan. Noon, mayroong unity team, di ba? Unity team. Pagkaraming sumuporta talaga. Lalong-lalo na kung ano yung suporta na ibinigay ni former President Duterte doon kay sa mga tao, doon kay former President Duterte, ay naibuhos din ang suporta nila nitong presidente ngayon na si Marcos, no? Si President Bongbong Marcos, guys. Ngayon, wala na talagang naghiwalay na. Kumbaga wala nang unit team na nagaganap. Unit na lang at yung team. Naghiwalay na. Wala na. Talagang matindi ang epekto nito kung titingnan natin ang sa political aspect, guys. Kasi solid yan noon Di ba? Solid Duterte, solid Marcos, nagkaisa. Kaya nga, napakalaki ng diferensya doon sa kanila mga katunggali. Bilang presidente at saka bilang vice president. Kasi mga malalakas din yung mga kalaban nila noon Ngayon, paano? 32 million votes, more or less. Yun na nga. Kita-kita natin sa reaksyon ng iba na, ba't kaya? Kung kayo nagbubutuhan dyan para tanggalin, i-impeach itong si BP Sara, kami, hindi namin alam. Kami ang bumuto dyan. Diba? Yan yung mga opinion din naman. Ngunit, kung titingnan natin, kaya nga ginawang representative doon, kasi kung ano rin yung mangyayari doon, kasama na yung tao o vice versa.
Ibig sabihin, kung ano yung desisyon ko, yun na yung magiging desisyon din ninyo. Dahil ako ang ginawa ninyong representative doon. Ay, kanya-kanyang interpretation na lang tayo dito. Ito nangyayari na, ito nagaganap na, aabangan na lang natin mga ka-Gym 5 kung ano talaga ang magiging epekto nito ngayong susunod na araw. Meron kayang trial na magaganap? Magagawa kaya ng Senado na dinggin habang nakabreak sila? Meron na tayong impormasyon at sa pagkakaalam natin na paunang information na nakabreak sila at walang mangyayaring trial at pagdinig except umabot na nitong June 2 na ito sa after the election. Abangan na lang natin, no? Kasi sa mga usaping legal sila, nalabang bahala dyan, pare-pareho sila, mga mapapatas dyan. No? Titingnan na lang natin kung ano ang magiging epekto. Okay? So, hanggang sa muli, abangan natin, no? Hanggang sa muli, ito po ang Gym 5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.